Umalis ka, tagalinis. Maanghang, 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 maanghang. Gusto ko rin ng isang pakete. 2 pakete. Ah, talagang umalis ka na. 3 piraso, magandang negosyo. Kung ganito kayaman ang tatay ko, bakit mo iniwan sa akin ang isang supermarket na malapit ng magsara? Maliban na lang kung mas mahalaga ang supermarket na iyon kaysa sa pera. Sabi ng tatay mo, ang supermarket na iyon ay kanya. Tatlong buwan nang hindi nababayaran ang renta. May utang pa ng 50,000. Tay, hindi ko na kayang ipagpatuloy ang tindahang ito. Suchen, 50,000 pesos ni Boss Zhang. Huling deadline ngayon. Kung hindi mo maibigay, akin na ang tindahan. Huwag kang umasa na makakaligtas. Bilisan mo, huwag kang magpanggap. Wala kaming pasensya na maghintay. Huzi, bigyan mo pa ako ng 1 linggo. Sigurado akong makukumpleto ko. Ang tindahan na ito ay iniwan ng tatay ko. Hindi pwedeng mawala. Palugit. 8 na ang palugit ko sa iyo. Ngayon, magbayad ka o wala. O kaya ay sirain ang tindahan. Ano to? Ding! Tagumpay ang pagkakabintang sistema ng pangkalahatang tindahan. Host, Suchen. Ako ang iyong espesyal na gabay. Ling Yu. Nagpapanggap na may kapangyarihan. Sisimulan kong tanggalin ka. Mahal na Diyos, pakiusap, patawarin mo ako. Wala kaming nakitang halaga. Nadumihan ang kamay ko. Ito. Ipinamana ito ng tatay ko sa akin. Siya ay ang host. Hindi ito ang tamang oras para magpahinga. Tapos na ang paunang renovation ng supermarket. Gusto mo na bang simulan ngayon? Ang unang pagbubukas ng koneksyon ng lahat ng mundo. CJ. Ganito na rin naman. Pwede pa bang lumala pa ito? Buksan. Pangunahing haunting dimension. Mga sinaunang tao. Tama iyon. Mababang antas na dimension. Angkop para sa mga baguhan. Karaniwang gamit sa buhay sa Earth. Doon, lahat ay may halaga. Maaaring ipalit sa mga buto ng hayop, prutas ng espiritu. At ang pinaka-basic na espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Yun lang. Ano ang pwedeng ipalit? Ano ang pwedeng ipalit? Maaaring ipalit ang spicy strip sa prutas ng espiritu. Maaaring ipalit ang lighter sa buto ng hayop. Tubig na mineral. Pwede silang magpatira pa. Sige na. Subukan mo. Bukas ang daan ng lahat ng mundo. Target ang orihinal na hunting dimension. Nakatayo na ang trading space. Apoy. Nawala ang apoy ng Diyos. Hindi naluto ang biktima. Ngayong gabi ay aatakihin tayo ng mga halimaw. Nawala ang apoy ng Diyos ng pinuno. Nagalit tayo sa mga Diyos. Naway humupa ang galit ng mga Diyos. Diyosa ng mga Diyos. Sila. Akala ba nila ay background lang ako? Huwag mag-alala, narito kami para sa negosyo. Mahal na Diyos. Mahal na Diyosa. Humihiling kami sa Diyos na ipagkaloob ang apoy ng Diyos. Kami ay handa na ipagpalit ang pinakamahalagang bagay. Ano? Ano itong banal na bagay? Paano? Hindi masarap. Naku. Sobrang masarap. Ito ay pagkain ng mga Diyos.
Parang lilipad ang dila ko. Talaga ba? Karaniwan silang kumakain ng hilaw na karne. Ito ang unang pagkakataon na natikman ang anghang ng sili. Naiintindihan ko. Katumbas ng unang beses na kumain ng hotpot. Maaaring ipagpalit ang mga bagay na ito sa inyo. Bunga ng espiritu, buto ng hayop, nucleus ng hayop, kukunin ko lahat. Bilisan mo, dalhin mo ang pinakamaganda. Mababang antas na beast core. Maaaring kumuha ng pangunahing espiritual na enerhiya. Mapapabuti ang pisikal na katangian ng host. Bubuksan ang paunang kondisyon para sa paggising ng kakaibang kakayahan. Kumonekta sa bawat tagapaglingkod. Umatras ang mga tagalinis. Tumakas ang mga tagalinis. Mga Diyos, umalis kayo. Mga Diyos, magalang na umalis. Mga tagapaghugas, umalis kayo. Kayo na ang aming tagapangalaga. Kung may kailangan, sabihin nyo lang. Wag na, wag na. Makatarungang kalakalan. Hindi, bago sa iyo. Walang Diyos na handang makipagkalakalan ng patas sa amin. Iba ka. Ikaw ay tunay na mabuting Diyos. Host, parang nagbibigay siya sa iyo ng good person card. Tumahimik ka. Ito ang mga yaman ng lahat ng mundo. Pwede nitong gisingin ang aking kapangyarihan. Siyempre, basta't masipsip mo ang espiritu ng mga beast core na ito. Magagawa mong lumampas mula sa pagiging ordinaryong tao at maging a level na may kapangyarihan. A level. Parang bagsak pakinggan. Ang antas ay simula lamang. At may mga benepisyo ang antas eh. Anong mga benepisyo? 3 beses na mas malakas kaysa sa karaniwan. Mas mabilis tumakbo kaysa sa electric na sasakyan. At saka, yung aspeto na iyon ay magiging mas malakas din. Maaari bang mag-usap ng seryoso? Simula ngayon, hindi na tinatawag na Fidudican Supermarket ang tindahang ito. Papalitan ang pangalan. Mula ngayon, tatawagin na itong Nandito Ka Na Rin Sari-Sari Store. Itong marka, may kakaiba. Itong bagay na to. Talaga bang mapapabukas nito ang aking kakaibang kapangyarihan? Siyempre, pero may maliit na problema. Anong problema? Medyo magulo ang enerhiya ng Beast Core. Direktang pagsipsip, maaaring magdulot ng kaunting side effects. Anong side effects? Ipaliwanag mo ng mabuti. Mga ganito, sakit ng buong katawan, parang sinuntok ng 8 oras. Tapos nawalan ng malay. Pagkagising, ayos na. CJ, halika na. Grebe, grebe, grebe. Saan ka nakakita ng 8 oras? Host, kapit lang. Isipin mo ang 50,000 utang mo. Isipin mo ang upa sa bahay. Isipin mo ang tindahan na iniwan ng tatay mo. Iniisip ko. Iniisip ko kung bakit hindi pa ako nahihilo. Host? Host? Normal na proseso. Matulog ka lang. Buhay pa ba ako? Buhay ka pa at congratulations. Ito na ang nangyari. Naging a level na esper ka. 3 beses ang lakas mo kumpara sa karaniwang tao. Mas mabilis ka pang tumakbo kaysa sa e-bike. At saka, talagang lumakas ka na sa bagay na iyon. Gusto mo bang subukan? Pwede ba, wag mo nang banggitin yan. Laujian. Huzi, bakit nandito ka na naman? Su, nandito ako para humingi ng tawad. Kahapon, hindi namin nakita ang tunay mong halaga. Nabigla ko kayo at ang magandang diwata dito. Kaunting bagay lang ito bilang paggalang. Tanggapin ninyo, tanggapin ninyo. Pinapunta ka ba ni Boss Zhang? Hindi, hindi. Ako lang ang pumunta. Nag-resign na ako kay Boss Zhang. Oh. Bakit? Sumasama kay Boss Zhang. Isa lang namang utusan na nangungutang. Walang kinabukasan. Mukhang may malaking kapalaran ka, Suje. Mukhang ikaw ay may malaking potensyal.
Gusto kong sumama sa iyo. Magbibigay ako ng tulong sa mga maliliit na gawain. Nakikita mo ba? Pwede, pero kailangan itong bantayan. Huli, alam mo ba? Ano ang negosyo ko ngayon? Ano ito? Hindi ko alam pero tiyak na hindi ito karaniwan. Talagang hindi ito karaniwan. Dahil nga hindi siya pangkaraniwan. Kaya hindi basta-basta pwedeng tumanggap ng tao. Ganito, bumalik ka muna at pag-iisipan ko ito. Sige, pag-isipan niyo muna ng mabuti. Ihintayin ko po ang balita ninyo kahit kailan. Anong palagay mo? Mukhang hindi naman masama ang iniisip ng taong ito. Medyo duwag lang siya. Medyo may pagkamalisyoso pa. Pwede siyang maging tagapaghatid. Pero ang lihim ng supermarket, hindi muna natin ipapaalam sa kanya. Ganoon din ang iniisip ko. May nilalapit na may kapangyarihan sa host. At hindi siya ordinaryong may kapangyarihan. Anong antas? Antas ng ruro. Malapit na sa pintuan. At mga opisyal pa ang mga tao. Tinakpan ko ang tunay na antas mo. Nakakaalam lang siya ng ihi na antas. Boss, nakakatuwa ang pangalan ng tindahan na ito. Nandito na tayo. Basta na lang ito. Ano ang gusto mong orderin? May kakaibang enerhiya dito kagabi. Parang may taong nag-level up ng kapangyarihan. Boss, naramdaman mo ba? Umulan kagabi. Maaga akong natulog, hindi ko napansin. Nag-withdraw ang tagalinis. Ganun ba? Bakit may kaunting espiritu pa sa tindahan mo, boss? Paano nangyari yon? Talaga? Boss. Bakit may kaunting espiritu pa sa tindahan mo? Paano nangyari yon? Huwag kang mag-alala, bata. Hindi ako nandito para magdulot ng gulo. Ako ay mula sa ahensya ng pamamahala ng mga espesyal na kakayahan, na nakatutok sa pagrehistro ng mga bagong gising na may espesyal na kakayahan. Madami na akong nakita na katulad ng sitwasyon mo. Ahensya ng pamamahala ng mga espesyal na kakayahan. Sa madaling salita, ito ay para sa mga tao tulad ninyo. Huwag mag-alala, hindi ito masama. May mga benepisyo at pribilehiyo. At may sahod pa. Ngunit, medyo espesyal ka, kasama. Ako po si Lingyu, nakilala ko po ang inyong nakatatanda. Espiritu ng kagamitan pa rin. Pwede ring huwag sabihin. Binata. Sa loob ng 3 araw, pumunta ka sa lugar na ito para mag-report. Magpatala ka. Kumuha ka ng sertipiko. Mula ngayon dito sa lugar natin. Legal kang magigising. Legal na paggamit ng mga kakayahan. Kung hindi, sa susunod na darating, hindi na ako ang nandito. Kundi may dalang baril. Tama nga. Yung mga bagay dito sa tindahan mo, may ilang hindi tama. Mas mabuting maging maingat ka. Buti na lang. Halos mahuli na ako. Buti na lang ginamit ko ang aking espiritu para itago ang tunay na antas mo. Kaya't nakaramdam lang siya ng antas Ahensya ng mga espesyal na kakayahan. May ganitong organisasyon sa mundo. Sa bawat lungsod ng mundo ng mga espesyal na kakayahan. May mga katulad na ahensya na responsable sa pamamahala ng mga may kakaibang kakayahan at pagpapanatili ng kaayusan. Host, kailangan mong mag-ingat sa susunod. Hindi mo dapat basta-basta ibunyag ang lihim ng supermarket. Simula ng A-level. Ahensya ng pamamahala ng kakaibang kakayahan. Ang mundong ito, mas komplikado ito kaysa sa inaasahan ko. Itong batang ito, hindi basta-basta. Yung aura niya. Hindi katulad ng karaniwang mga may kakayahan. Ay, sabi ng Siyam, 00 darating. Ngayon, Siyam, 30 na. Pati mga tao ng ahensya ng kakayahan, nahuli rin. Huwag ka munang magmadali, host. Baka na-traffic lang siya sa daan. Na-traffic ang may kapangyarihan. Pwede naman siyang lumipad papunta rito. May mga patakaran ang mga may kapangyarihan sa lungsod. Hindi pwedeng ipakita ang kapangyarihan sa harap ng mga ordinaryong tao. May multa kapag lumipad. May ganitong patakaran pala. Tara na, nasa labas ang sasakyan. Pagkatapos ng pagpaparehistro, ihahatid ka namin pabalik. Hindi maabala ang negosyo mo. Host, bumalik ka agad ha. Ako muna ang magbabantay ng tindahan. Ito lang. Si Uncle Zuna naman, may dalang bagong tao para magparehistro. Bagong gising na E-level.
Tulungan mo siyang magproseso ng papeles. Sagutan mo. Pagkatapos sagutan, magbayad ng 200 piso para sa processing fee. Kailangan pang magbayad. Ang gay photo ay libre. Ang AC ng may kapangyarihan ay libre. Akala mo charity kami. Anong gamit nito? Marami itong gamit. Kapag mayroon ka nito, maari mong gamitin ang mga kakayahan mo ng legal. Halimbawa, sa pagdepensa kapag nasa panganib. O kaya ay makipagtulungan sa ahensya sa pagsasagawa ng misyon. Kung walang permiso at basta nalang gumamit ng kakayahan, maaaring maaresto at ikulong. Paano kung hindi ko talaga gagamitin? Xiao Su. Ngayong nagising ka na, hindi mo na pwedeng hindi gamitin. Sa pagitan ng mga may kapangyarihan, may sarili silang mga patakaran. Kung hindi ka gagawa ng gulo, ang gulo ang lalapit sa'yo. Anong nangyari? Nagkaisip na ang spicy strips. Host, pagkatapos mong umalis, sinuri ko ulit ang liwanag na iyon. Tiniyak kong ito ay talagang may marka. Sino ang nagmarka? Hindi ko alam. Ngunit ang paraan ng pagmarka na ito ay hindi mula sa mundo ng mga urban na kakayahan. Saan iyon? Medyo kahawig. Siyang naglilinis. Isang masamang organisasyon mula sa ibang dimensyon. Nakatuon sa pagpatay sa mga mabababang kakayahang may kapangyarihan. Nangangalap ng mga kristal at binibenta. Dati, narinig ko lang ito. Hindi ko akalain na totoo pala. Saan ba ito nanggaling? Tingnan ang suot. Parang mula ito sa mundo ng mga Diyos. Bakit kayong lahat nandito? Hindi ko rin alam. Habang naglalakad, nakatagpo ko siya. Ako si King Fengzi. Disipulo ng King Yunmen sa mundo ng mga Diyos. Hahaha. Ako si Baru. Pinuno ng sinaunang tribo. Kawili-wili. Nagbanggaan ang dalawang tao mula sa magkaibang mundo. Ano nga pala? Gusto mo bang ipakilala kita? May mga patakaran ang tindahan namin. Nandito na tayo. Kailangan nating maging magalang. Tama, teacher. Ikaw ang bahala sa kanila. Mag-iisip lang ako ng kaunti. Halika, halika. Uminom ng tubig at kumain ng spicy strips. Ito ang patakaran ng tindahan natin. Subukan bago bumili. Banal na bagay. Paborito ko. Ano ito? Walang espiritu. Sadyang karaniwang pagkain. Hindi ka kakain, Daoist. Matagal na akong nag-aaral. Matagal na akong hindi kumakain ng pagkain ng tao. Hindi na ako kumakain. Ibig sabihin, ikaw ay mula sa mundo ng mga tagapaglinang ng immortalidad. Kayo po ba ay isang espiritu ng kasangkapan? O isang nilalang mula sa lahi ng mga demonyo? Hindi ako alinman doon. Ako ang tagagabay ng tindahan ng lahat ng mundo. Ha? Tindahan ng mga bagay-bagay sa lahat ng mundo. Nakita ko sa mga aklat ng sekta na may mga tala na nagsasalaysay ng isang kakaibang lugar na nag-ugnay sa lahat ng langit at mundo na talagang umiiral. Ngayon, naniniwala na ako. Ikaw ang may-ari ng tindahan. Bumalik ka sa akin. Anong gusto mong palitan? Gusto kong palitan. Gusto kong palitan. Ang pagkakataon na makalagpas sa Gold Core Stage. Nakatigil ako sa tuktok ng Foundation Establishment. Sa loob ng 30 taon. Hindi ko pa rin makalagpasan ang Gold Core. Sabi na nakatatandang elder ng sekta, may isang bagay akong kulang. Ano yun? Likido ng kidlat na pagsubok. Napakagandang bagay niyan. Kapag dumadaan sa pagsubok, ito ang espiritual na likido na nililikha ng kidlat mula sa langit. Kaya nitong linisin ang katawan at palakasin ang mga ugat. Lumampas sa hadlang. Meron ba tayo? Wala. Pero makakakuha tayo niyan. May paraan ka, Ginoo. Buhawing lakas. Kailangan itong mabuo sa panahon ng pagsubok. Kahit wala tayo, pero pwede ka naming dalhin sa lugar ng pagharap sa tribulasyon. Dalhin sa lugar ng tribulasyon. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig mong sabihin, pupunta siya sa ibang dimensyon para harapin ang tribulasyon. Hindi ba't may original tayong dimensyon?
Doon, manipis ang espiritu. Pero paminsan-minsan ay may darating na kidlat. Basta tamang pagkakataon. Hayaan siyang dumaan doon sa pagsubok. Makakakuha tayo ng likido mula sa kidlat. Maaari ba ito? Subukan na lang. Wala namang mawawala. CJ. Susubukan ko na. Talagang dito ka magtatagumpay sa pagsubok. Huwag kang matakot, Daozhang. Nasa ibaba lang kami para sumuporta sa iyo. Kung talagang hindi mo na kaya, tumalon ka na lang pababa. Sasaluhin ka namin. Suji. Kidlat. Paano natin ito haharapin? Hindi ko alam. Pag-usapan na lang natin mamaya. Darating na. Magandang pagdating. Kailangan ba tayong huminto dito? Ang bilis naman nitong nabasag. Masyadong mahina ang kanyang kagamitan. Kailangan siyang tulungan ng host. Paano siya matutulungan? Hindi ko alam ah. Ate, ikaw. Sa ganitong pagkakataon, maniwala sa siyensya. May silbi pa ba iyon? Kahit anong uri ng pagsasanay o mga demonyo at halimaw, dapat sumunod sa pisika. Naiintindihan ko na. Sige, magpatuloy ka, guro. Ano ito? Huwag kang makialam. Itaga mo sa lupa, para sa pagtawag ng kidlat. Ito. Ito. Ano itong kagamitan? Kaya nitong ilayo ang kidlat. Hindi ito kagamitan. Ito ay teknolohiya. Ako. Ay nasa yugto ng Jindan. Nagawa na. Nahanap kita. Ako ay nasa yugto ng Jindan. Nagawa na. Malaking utang na loob ng may-ari. Ako. Hindi ko ito malilimutan. Huwag ka nang lumuhod. Tamang kalakalan lang. Nasaan ang likido ng kidlat? Narito. Katatapos lang ng pagsubok. Nakakuha ako ng 3 patak. Magandang bagay. 3 patak ng likido ng kidlat. Maraming bagay ang maaaring ipalit dito. Ano ang gusto mo? Hindi ako mapaghimagsik. Ang tanging hiling ko ay makapagkalakalan pa dito sa hinaharap. Nandito na ako. Siyempre maaari. Sa hinaharap, ikaw na ang magiging miyembro ng aming tindahan. Miyembro. Ibig sabihin ay yung may mga diskwento. Kahit na hindi ko naiintindihan. Pero salamat sa may-ari ng tindahan. Hihi, may-ari ng tindahan. Gusto ko ring maging miyembro. Lahat ay may. Ngunit ang mga miyembro ay may antas. Kailangan ng mas maraming transaksyon para umangat. Host, ang talino mo sa negosyo. Ayos lang. Siyempre. Ito ang bisita. Kailangan kong bumili ng ilang bagay. Hahanapin ko ang may-ari. Ako iyon. Anong kailangan mo? Kapatid, ang tindahan mo ay nakakonekta sa iba't ibang dimensyon. Tama ba? Sino ka? Ang pangalan ko ay Hongxiu. Ang pangalan ko ay Hongxiu. Galing ako sa mundo ng mga nilalang. Mundo ng mga nilalang. Anong ginagawa mo rito? Alaynan. Huwag kang kabahan, maliit na kapatid. Nandito ako para magnegosyo. Sino ang tinatawag mong nakababatang kapatid na babae? Hindi ba isa kang espiritu ng kasangkapan? Kung ayon sa edad, ilang daang taon ka pa lang. Nagsanay ako ng libu-libong taon. Kaya tawagin kitang nakababatang kapatid na babae. Hindi naman siguro sobra yon, di ba? Libo-libong taon. Kapatid. Libong taon ng pagsasanay. Mas maaasahan kaysa sa iyong kapatid na espiritu. Siyempre.
Ako ay mula sa lahi ng mga fox sa mundo ng mga demonyo. Siyam na buntot na fox. Ipakita ang tunay na anyo. Nang aasar ka. Huwag kang magmadali, kapatid na babae. Kuya, ang tindahan mo. Napaka-interesante nito. Anong negosyo ang ginagawa ng lahi ng mga lobo rito? Gusto kong ipagpalit ang isang bagay. Pil ng pagbabagong anyo. Pilsang pagbabago. Hindi ba kaya mo nang magbago? Ito kasi, ay pansamantalang anyo lamang. Hindi ito tunay na pagbabago. Kailangan kong kumain ng pilsang pagbabago, para tuluyan akong maging tao, makatakas sa anyong demonyo. Wala. Pero ang bagay na iyon, dapat ay mayroon sa mundo ng mga cultivator. Mundo ng mga cultivator. Yung dimensyon ni King Fengzi. Ang King Yunmen ay isang malaking sekta sa mundo ng mga cultivator. Dapat ay mayroon silang resipe para sa Huaxingdan. Maaari kayong makakuha. Ngunit kailangan ng oras. At, tiyak na hindi mura ang Huaxingdan. Ano ang ipapalit mo? Ilinapalit ko, ang pinakamahalagang espiritual na damo sa mundo ng mga demonyo. Pinakamalinis na demonyo ng alindog. At, Xiukoy. Ginoong Su. Tingnan mo itong apoy na ibon. Yaman ng mundo ng mga demonyo. Makakatulong ito sa tao na makalagpas sa hadlang. Palitan mo ito ng iyong anyo na gamot. Sapat na ba? Tama ba? Tama. Isang piraso ng hoofing essence. Sapat na ang palitan ng 10 piraso ng transformation pill. CJ. Ngunit kakailanganin ng oras. Gaano katagal? 1 buwan. Ayos. Hihintayin ko. Ngunit, sa loob ng 1 buwan, kailangan kong tumira dito. Dito. Kahit na maliit ang tindahan mo. Nakakatuwang magalit. Dito ako titira. Sige, tutulungan kitang bantayan ang tindahan. Ano sa tingin mo? Hindi pwede. CJ, pwede naman magstay, pero kailangan sumunod sa mga patakaran. Susunod ako sa iyo. Huwag masyadong lumapit. Anong ibig sabihin ng kapatid? Natatakot akong makasama ka sa host. Ate Hong, maaga mo namang dumating. Ang mga nag-aaral ay hindi natutulog. Kumakain ng agahan si Huzi. Salamat, Suje. Ano ito? Agahan, yutiao at soy milk. Tikman mo. Masarap. Mas masarap pa kaysa sa mga espiritual na prutas sa mundo ng mga demonyo. Wala pang nakakita ng ganito. Huwag magselos, little sister. Hindi naman gustong agawin ni ate ang pwesto mo. Sino ang nagselos? Lahi ng mga halimaw. Ikaw ay taga-ahensya ng pamamahala ng espesyal na kakayahan. Bakit ka nandito, Lao Zhao? Siya ang bisita ko. Xiao Su. Alam mo ba na kailangan magulat ang mga nilalang mula sa lahi ng mga demonyo kapag pumapasok? Mayroon palang ganitong patakaran. Siyempre mayroon. Kasunduan ng 3 mundo. Walang panghihimasok ang mga demonyo at tao sa mundo ng pagsasanay sa mga Diyos. Walang pakikialam. Dapat report ang pagpasok ng mga nilalang mula sa ibang mundo. Kung hindi, ituturing itong pagsalakay. Ginoo, ako po ay bagong dating. Hindi ko alam ang mga patakaran. Maaari bang ayusin ito ngayon? Ngunit kailangan mong sumama sa akin sa tanggapan ng pamamahala. Rehistro. Boss, anong masasabi mo? Ako ba? Ngayon, empleyado na ako mo. Siyempre, susunod ako sa iyo. Tama. Mabuti na may garantor. Garantor. Ako na naman. Ikaw ang may-ari ng tindahan, ikaw ang garantor. Kung magulo siya, ikaw ang mananagot. Magkakagulo ka ba? Huwag mag-alala, boss. Mabait ako. Kuya Su, wala namang mangyayari kay Ate Hong, di ba? Dapat wala naman. Kahit mahigpit si Mang Zhu. Hindi naman siya walang konsiderasyon. Alaynan, buti nga umalis siya. Para hindi niya ako araw-araw pinag-aagawan sa'yo. Ano nang ibig mong sabihin na inaagaw kita? Wala naman. Nasaan yung dalaga mula sa mundo ng mga nilalang, boss? Pumunta siya sa administrasyon para mag-asikaso ng papeles. May kailangan pala sa'yo si Dao Chang.
Boss, sabihin mo lang. Alam mo ba ang Huaxingdan? Meron sa Dan Room ng King Yun Sect. Pero kailangan ng pahintulot ng mga elder. Maaari mo ba akong tulungan na makakuha ng isa? Palitan ng ibang bagay. Iniligtas ng may-ari ang aking alagad. Isa lang na anyong pagbabago na pil. Nasa akin ito. May bagong dimensyon na nagbukas para sa host. Wasteland ng katapusan ng mundo. Ito ang mundo pagkatapos ng pagkawasak ng Earth. Ang mga nakaligtas ay namumuhay sa ilalim ng lupa. Ang ibabaw ay sinakop ng mga nilalang na nagbago. Shit! Mundo ng tatlong katawan. Grabe. Kaibigan na isda. Tulong. Tulungan mo ako. Isara ang pinto. Grabe naman. Hindi ba ako ang bida dito? Bakit ako natalo? Masamang nilalang, mamatay ka. May baluti ang halimaw na to. Nasa pinakamataas na antas. Isang antas na mas mataas kaysa sa akin. Pero ito ang tindahan ko. Hindi ko maibabalik. Host, ang halimaw na ito ay level peak. Mas mataas ito sa iyo ng isang antas. Hindi tayo pwedeng makipaglaban ng diretsyo. Ano ang gagawin natin? Sumipsip ng Thunder Tribulation Liquid. Pansamantalang pagbuti. Ngayon, likido ng kidlat. Sa maikling panahon, maaaring gisingin ang lahat ng iyong potensyal. Bagamat manghihina kapag katapos. Ito lang ang magagawa natin ngayon. Ah. Ah. Sino ang may ganang galawin ang boss ko? Naghahanap ng kamatayan. Ang balat ng bagay na ito ay talagang makapal. Kamusta ang host? A level peak. Sue, dito. Sige, ang galing ni Suje. Host, okay ka lang ba? Walang anuman, medyo nahihilo lang. Interesting itong taong ito. Huwag kang mag-alala na iligtas ka namin. Sino ka? Saan ka galing? Ang pangalan ko ay Lin Wei. Isa akong nakaligtas mula sa shelter number 13. Ang aming shelter ay sinira ng mga mutated na nilalang. Ako lang ang nag-iisang nakatakas. Mutated na nilalang. Yun ba yung kanina? Isa iyon sa mga level 2 mutated beasts. Tinatawag namin iyong punitang paa. May mahigit 300 katao sa loob ng silungan. Lahat. Lahat sila ay namatay. May pagbabago sa enerhiya mo. Isa kang nagising. Paano mo nalaman? Isa akong halimaw. Sensitibo ako sa enerhiya. Dapat ikaw ay isang may kapangyarihan sa mundo ng katapusan ng panahon. Ako ay isang level na may kapangyarihan. Ang kakayahan ko ay pagpapalakas ng bilis. Pero hindi pa rin ako makapagligtas sa lahat. Ano ang balak mong gawin ngayon? Hindi ko alam. Wala nang silungan. Wala na akong mapupuntahan. Alaynan. Gusto mo bang manatili? Host, gusto mo bang tanggapin siya? Wala akong tutol. Tiate. Handa ba kayong tanggapin ako? Ay. Tingnan mo ang pangalan ng tindahan ko. Nandito ka na rin lang. Hindi naman kita pwedeng paalisin para mamatay ka. Simula ngayon, dito ka na magtrabaho. Libre pagkain at tirahan, may sahod ka pa. Host, nakita mo ba? Ang marka sa liig ni Lin Wei. Alaynan. Tulad ng mga naunang marka. Maaaring may kinalaman siya sa tagalinis. Oh. Siya ang target ng tagalinis. Ano man ang mangyari, amin na siya ngayon. Mag-obserba muna, huwag mag-ingay. Ang bagay na ito ay puno ng kayamanan. Ang balat ay maaaring gawing armor. Ang laman ay maaaring kainin. Ang buto ay maaaring gamitin para sa ki. At ito pa. Ito ay isang crystal core. Nasa loob lamang ito ng mga mutated beast. Maaari itong gamitin upang mapabuti ang mga kakayahan. Magandang bagay ito. Patingin nga. Ito ay enerhiya ng demonyo. Hindi mali, hindi ito demonyo. Ito ay espesyal na enerhiya na nabuo matapos ang mutasyon. Sa palagay ko, magagamit ito sa paggawa ng elixir. Tama na, wag na kayong mag-away. Itong bagay na ito, iwan muna natin. Pag-aaralan pa natin ng mabuti. Pagod na siguro ang host ngayon. Okay lang naman. Tama,
Maaari pa bang buksan ang dulo ng mundo na iyon? Maaari. Pero delikado doon. Kailangan nating maghanda bago pumunta. Sige, maghanda muna tayo. Kapag sapat na ang lakas natin, saka tayo pupunta roon para mag-imbestiga. Linway, doon sa iyong silungan, may posibilidad pa bang may ibang buhay pa? Imposible na. Walang iniiwang buhay ang punit kuko, kaya lalo tayong dapat pumunta. Hindi para magligtas ng tao, kundi para hindi masira pa ang mas maraming silungan. Boss. Ito ang sentrong node ng dimensyon. Sa wakas, nahanap na natin. Sino ka? Ako si Chen Mo. Galing ako sa teknolohiyang dimensyon. Narinig ko na dito raw ay konektado sa lahat ng mundo. Gusto kong makipag-collaborate. Teknolohiyang dimensyon. Iyon ba yung lugar? Na puro mga robot? Hindi. Ang mundo namin ay halos kapareho ng sa Earth. Mas advanced lang ang teknolohiya namin. Gaano ka-advanced? Mga 200 taon ang lamang namin sa Earth. Kung tutuusin, meron na kaming anti-gravity na sasakyang panghimpapawid, artificial na katalinuhan, teknolohiyang gene modification, at saka ito ay isang instrumento para sa pagtuklas ng enerhiya ng dimensyon. Kilalang-kilala mo, talagang may ganitong teknolohiya sa lahat ng mundo, na makakatuklas ng mga daanan ng dimensyon. Buksan at isara. Saan mo ito nakuha? Ito ang aming mundo, na binuo sa loob ng 50 taon. Para lang makahanap ng mga lugar tulad ninyo. Bakit ninyo kami hinahanap? Dahil malapit nang masira ang aming mundo. May signal na sumusunod sa atin. Anong signal? Mga scavenger. Mga scavenger. Matagal na nilang sinusundan ang signal ko. Scavenger. May-ari ng tindahan. Minarkahan na kayo ng mga scavenger. Dumating ako hindi lang para makipag-kooperasyon, kundi para magbigay ng babala sa iyo. Ang susunod na target ng tagalinis ay ang iyong supermarket. Kapag ito ay minarkahan na nga. Dapat madali itong minarkahan sa aking sentrong node. Di ba? Hindi ka ba natatakot? Dumating na ako. Tingnan mo ang pangalan ng tindahan ko. Maligayang pagdating sa lahat. Dumating na nga. Hindi ba ito para sa tagapaglinis? Tingnan mo, wala naman akong pagpipilian. Kung ganoon, ayaw ko na. Walang sinabi nang umupo na ako. Ito ay isang delikadong posisyon. Walang atrasan dito. Ngayon, ako ang iyong boss. Kailangan mong sumunod sa akin. Ikaw ang may pinakamagandang pag-iisip na nakita ko. Host ng Dimensional Node. Sobra naman. Umupo ka at pag-usapan natin. Ano ba talaga ang pinagmulan ng scavenger? Ang scavenger ay isang iligal na organisasyon na tumatawid ng mga dimensyon. Espesyal silang nangangaso ng mga mababang antas na may kakaibang kapangyarihan. Mga demonyo at mga nagpa-practice ng immortalidad. Kinukuha nila ang espiritual na apoy at ibinibenta ito. Hindi sila mapili. Tao man o demonyo, basta immortal, tinatanggap nila lahat. Narinig ko na rin sila sa mundo ng mga demonyo. Kanilang mga pangalan. 3 taon na ang nakalipas. 7 kapatid ng Fox Clan. Na bagong anyo ay nawawala. Sila ang may gawa nito. Mukhang itong mga tao ay isang grupo ng mga mangingidnap mula sa ibang dimensyon. Ang aking sekta, mayroon ding 2 panlabas na disipulo na nawala matapos ang kanilang paglalakbay. Napakalaki ng kanilang pinagmulan. Ano ang kanilang lakas? Ang mga tagapaglinis ay nahahati sa 3 antas. Mga aso ng pangangaso, mga tagapag-ani at ang kanilang leader. Kilala bilang panglibingan. Panglibingan, mukhang may magandang plano sa karera ang pangalan na ito. Ang mga hound ay mula hanggang if na antas. Ang mga reaper ay mula ki hanggang beefy na antas. Tungkol naman sa punerarya, walang nakakita sa kanya na kumilos. Dahil ang mga nakakita ay patay na. Sige, magtatanong ako ng pangunahing tanong. Bakit nila ako pinapansin? Dahil sa iyong supermarket. Ano bang problema sa aking supermarket? Ito ay isang tindahan na may maayos na negosyo. Ang mga bagay dito, mula sa maanghang na merienda hanggang sa Lightning Rod, ay ang pinakamakatwirang halaga para sa mga mababang antas na may kapangyarihan. Mga gamit para sa pagsasanay. Ilan? 3, at ang isang scavenger para makapatay ng isang level na may kapangyarihan. Kailangan munang makakuha ng isa. Ibig sabihin, pinutol mo ang supply chain nila. Grabe, kaya naging kalaban na nila ako. Host, ikaw ay nakikipag-ugnayan sa mga masamang elemento para sa kompetisyon sa merkado. Ang pagputol sa kabuhayan ng tao ay parang pagpatay sa kanilang mga magulang. May panganib ka, may-ari ng tindahan. Kaya't kailangan kong kumilos. Ekonomiyang pamilihan. Ang layunin ay bawasan ang gastos at dagdagan ang kahusayan. Mula ngayon, hindi na papalitan ang maanghang na tsitsirya. Bumili ng isa, may libre. Anong klaseng pag-iisip ito? Host, nawala ka na sa katinuan. Walang kabaliwan, walang buhay. Kung darating ang tagalinis, dumating na siya. Umalis ka, gagamitin ko ang maanghang na tsitsirya. Makikipaglaban ako sa kanila sa presyo. Hahaha. Hindi ko na kaya, talagang henyo ka, may-ari ng tindahan. Yung utak ng taong ito. Baka na-strike ng kidlat. Seryoso na. Darating ang tagapaglinis sa loob ng 3 araw. Sa iyong supermarket, kahit na ito ay sentrong node,
Ngunit ang depensa ay halos zero. Ano ang gagawin natin? Ito ang block technology ng ating dimension. Sistema ng pag-iwas sa labis na paglalaro. Ang prinsipyo ay, lumikha ng isang field sa paligid ng supermarket. Anumang paglipat sa ibang dimension, ay mapipilitang maantala ng 3 segundo. 3 segundo. Sa laban, 3 segundo lang kaya nang pumatay ng 0 beses sa kalaban. Pero may problema. Kailangan ng crystal core para dito. Pwede ba ito? Isang antas na crystal core ay tatagal ng 3 araw. Ilagay na. Sige na, ngayon, anumang paglipat sa ibang dimension, ay magkakaroon ng pagkaantala na 3 segundo. Kailangan ng mga tagalinis na maghintay para makapasok. Maghintay. Gusto ko ang salitang ito. Ang eksenang ito. Parang yung sira-sirang wifi sa bahay ko. Tama nga. Naglo-load, pakihintay. Sundalo ng mga tagalinis, numero 037. Itong supermarket. Mula ngayon ay sa atin na. Oh. Oh. Tapos na. 3 segundo kang nag-load bago pumasok. Akala mo ang taas ng iyong posisyon. Walang kahit anong karisma sa posisyon mo. Kanina, sinabi mong kukunin mo ang tindahang ito. Ulitin mo nga. Hindi ko narinig ng maayos. Sabi ko, ang tindahang ito ay. Ganito lang. Ay, uwi na at sabihin mo sa boss nyo. Dahil nandito na tayo sa sari-sari store. Malugod namin kayong tinatanggap na mamili. Tinatanggihan ang sariling sugal. Sa susunod na punta, dalhin nyo ang pera. Umuwi na kayo. Kuya Su, tayo ba ay? Ganap ng pinutol ang ugnayan sa pamahalaang king. Pinutol na nga. Maaari pa bang tahiin muli? Kailangan nating maghanda sa loob ng 3 araw. May iba ka pang mga advanced na teknolohiya. Meron, pero kailangan ng espiritual na enerhiya para patakbuhin ito. Anong klaseng bagay iyon? Pagkatapos mong kainin, pagtaas ng 50% sa kakayahan sa loob ng maikling panahon. Ang side effect ay, patuloy na pagkahilo, at ang hiccup na lalabas, may kasamang espiritual na epekto. Maaaring mapahiwatig ang lokasyon. Hiccup na nagpapakita ng lokasyon, si Dafu ay umatras. Hiccup na nagpapakita ng lokasyon. Ito na ba ang mundo ng mga kakayahan? Tinatawag ka na ng nanay mo para kumain. Talagang marami ka nang natutunan kamakailan. Mga salitang hindi naman para sa inyong dimensyon. Sobrang abstract. Magbigay ka muna ng 10 pakete. Host? Parang mas nagiging malaya ka na kamakailan. Anyway, ganito na talaga. Mas mabuti nang dumaan na tayo dito. Alaynan. Ngayon, may 12 na tagapaglinis na marka. Nagsusumpong dito. Inaasahang darating sa loob ng 48 oras. Di ba kanina may 5 pa lang? Lahat ay pangit at di maganda. Host, narinig ko rin. Ang sinasabi ko ay tungkol sa sarili ko. Nagsisimula na ang pulong para sa mobilisasyon bago ang digmaan. Sino ang may ideya? Sabihin mo. Tumawag ng pulis. Walang anuman. Sasabihin ko muna. May ilang mga advanced technology pa sa ating dimension na hindi pa nailabas. Spiritual Energy Wave Amplifier. Magandang bagay, pero kapag mahina ang signal, nagsasagawa ito ng random na teleportation ng mga bagay sa paligid. Random na teleporta. Saan ito dadalhin? Random lang. Maaaring sa katabing istante. Maaaring sa ibang dimensyon. Paano kung habang nasa banyo ako? Masama ang signal. May iba pa bang paraan? Automatikong sali ng chewing gum. Kapag ninunguya, naiintindihan ang anumang wika ng dimensyon. Maganda ito. Ngunit kapag ninunguya ng matagal, nagiging malaking dila. Permanente. Sa tingin ko, mas mabuti pang umasa sa mga ito. Bagay. Mas mabuting bumalik sa sekta at humingi ng tulong. Ito ay maasahan. Ilan ang kailangan? Kailangan ng hindi bababa sa 3 matatandang may gold core stage. Maaasikaso ba? Kailangan. Pondo para sa EUC. Kunin mo. Sabihin mo sa mga nakatatanda ninyo. Ito ay espesyal na bersyon na dumating na. Makakatulong ito sa pag-unawa sa daan. Ay. May mga lihim na sining sa mundo ng mga demonyo. Maaari akong mag-set up ng isang Foxfire Barrier. Anumang nilalang na lumapit sa supermarket. Masisilayan ng apoy ng demonyo. Subukan mo. Ang aking kilay. Halos masunog ang aking kilay.
Medyo may pagkakamali sa lokasyon. Unang beses kong gamitin, hindi pa ako sanay. Ang iyong barrier ay sumusunog sa sarili mong tao. Ha? Pupunta ako sa dulo ng mundo para mag-imbestiga. Ang delikado niyon. Galing ako doon. Mas pamilyar ako kaysa sa inyo. At saka, gusto kong malaman kung sino ang scavenger. Gaano karami ang tao. Host ba? Kung talagang dumating ang tagapaglinis, anong balak mo? Papaliningin ko sila. Isa-isa silang papasok. Sa totoo lang, maliit lang ang tindahan ko. Limitado ang kapasidad ko. Isang beses na tumanggap ng 12. Natatakot akong hindi maganda ang serbisyo. Sa tingin ko, magandang ideya ito. Maghintay. Tawagin ang numero. Makatarungan at patas. Sige, pupunta ako para mag-imprenta ng numero. Sige na. Mag-imprenta ng 1,000 kopya. Bakit 1,000 kopya? Paano kung may sumingit? Nagbigay ng senyales si Lin Wei. Kumusta? Nagsimula na ang mga scavenger. Ang namumuno ay isang key-level harvester. Codename. Katulong sa punerarya. Antas Tiu. Mas mataas ng 2 antas kumpara sa host, at ang punerarya mismo. Walang natukoy. Hindi tama ang code na ito. Anong ibig sabihin nito? Mga patakaran sa pagbibigay ng pangalan ng tagapagtanggal ng dumi. Ang mga hound ay may numero. Ang mga tagapag-ani ay may code. Ang punerarya ay tanging. Ang titulong ito ng katulong sa punerarya ay nangangahulugang siya ay direktang tauhan ng punerarya. Hindi ito karaniwang tagapag-ani. Ito ay tao mula sa punerarya. CJ. Asistente na lang. Basta't nandito na. Nandyan ba si Ginoong Suchen? May padala kayo, mula sa mundo ng mga Diyos. Salamat. Ito ay mula sa mundo ng mga Diyos. Ibinigay ng King Yunmen. Ang pinasimpleng bersyon ng proteksyon na dambana. Kailangan lang itong i-install sa pintuan ng supermarket para magamit. Paalala. Kailangan mong yumuko sa ibabaw nito para ma-activate. Ito ay isang bilog na pambalot sa inidoro. Kailangan mong yumuko sa ibabaw nito. Haha. Ito ang malaking pader na nagpoprotekta sa bundok sa mundo ng Xuxian. Ang estetika ng King Yun Gate, medyo kakaiba. Walang problema, sabi ng tatay ko. Ang mga negosyante. Kaya nilang tiisin ang lahat. Kabilang na ang pag-upo sa toilet seat. Kuya Su, bin record ko. Kung mapahiya ka talaga, ito ang ebidensya. Mas mabuting huwag mong ispost sa social media. Host, talaga bang gusto mong? Nandito na tayo. Kailangan bang magsikap? Tumahimik ka. Aba. Hahaha. Kung malaman ng tatay ko, na umupo ako sa inidoro at nakagawa ng barrier, maaaring lumabas mula sa larawan. Saktan mo ako. May-ari ng tindahan, tinawag ko na ang tulong. 3 nakatatandang alagad ng King Yunmen. Ano ito? Ikaw ang nagdala nito. Bakit mo ako tinanong? Mahal na guro. Ano ba talaga ang ginawa ninyo? Paki-explain. Ito ay mula sa King Yun Gate. Simpleng bersyon ng proteksyon sa bundok. Codename, walang alalahanin sa pag-ihi. Ang function ay nasa loob ng barrier. Pahina ng lahat ng mga mananakop. 30% ng lakas sa laban. Pahina ng 30%. Maaaring itong halaga. Ngunit ang normal na bersyon ay hindi ganito ang anyo. Ito ay binago na matandang nakatataas. Sabi niya. Sabihin. Ano ang sasabihin? Kailangan mong ipaalala sa kaaway na matakot sila kapag sila inasa banyo. Ito, anong uri ng hadlang ito? Walang pakialam. Bumulusok tayo. Anong nangyayari? Ang lakas ko. Lakas. Nabawasan. Ganon din ako. Hindi bababa sa 3%. At saka, bakit kapag lumalapit ako sa hadlang na ito, gusto kong umihi? Isa iyon sa mental na epekto. Dinisenyo ni Taishang Laozu. Anong ginagawa mo? Nagbabantay sa tindahan. Naupo sa toilet habang nagbabantay. Dumating ka na nga. Kailangan may konting seremonya din. Ay, sa isang buwan, magkano ang sahod ng boss nyo? Para sa inyo, kung ikukumpara sa pera sa Earth. 2,000. Kumikita ka ng 2,000, ang hirap pa. Magtrabaho ka na dito sa akin. Kasama na ang pagkain at tirahan.
Sahod buwan-buwan na 12,000. Talaga? Anong ginagawa mo? Paparusahan namin ang shop. Nakuha niyo na ba? Hindi pa nga makapasok sa pinto. May-ari ng shop. In-upgrade ko na ang anti-addiction system. Anong mga tampok ang idinagdag? Pag-verify ng verification code. Kahit anong paglipat sa ibang dimension. Kailangan ng verification code. Anong verification code? Chinese verification code. Kami, hindi marunong bumasa ng Chinese. Ako ay mula sa Western Plain. Isa lang akong manggagawa. Bakit ka mag-aaral ng Chinese? Hindi pa nga makapasa sa CAPTCHA. Gusto pang kunin ang tindahan ko. Haha. Nakakatawa talaga. Sandali, bakit ako umaakyat? Naku. Epektibo rin ang barrier laban sa mga demonyo. Ay. Ano na ang level mo ngayon? Ngayon ako. Binawasan ng 30% ang aking lakas sa laban. At saka, kailangan mong umakyat sa supermarket na nakadukot. E di magpahinga ka na lang sa labas. Ako ay isang siyam na buntot na espiritu ng fox mula sa mundo ng mga engkanto. Hindi ako isang asong tagapagbantay. Tagabantay na fox. Mas maganda pakinggan. Maligayang pagdating sa Dalus Grocery Store. May reservation po ba kayo? Pagsusunod ng appointment. Kung walang appointment, mangyaring kumuha ng numero at maghintay sa pila. Kasalukuyang may 3 tao na naghihintay. Halika. Bakit tayo kailangang pumila? Wala namang paraan para makapasok. Nandito na tayo eh. Umalis ka, tema ng mga spices na. Limitadong alok. Isang kristal na buto, isang pakete. Kumain ka at garantisadong aalisin. Talagang aalisin. Subukan mo at malalaman mo. Alisin ang mga dumi. Maanghang, 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 maanghang. Gusto ko rin ng isang pakete. 2 pakete. Totoo bang nag-alis ng anak? 3 piraso. Magandang negosyo. Host, sinyal ni Lin Wei. Anong nangyari? Nagbalik na siya ng mensahe. Personal na tumulong ang asistente ng punerarya. Inaasahang darating sa loob ng 6 na oras. Sa level na tagapag-ani. Kaya ko bang talunin ito? May 2 malaking antas na kulang. Hindi mo kayang tumagal ng 3 segundo sa harapan ko. Paano kung kasama ako? Bagamat ako ay pinahina ng barrier. Pero kahit papaano, 1,000 taong aswang. Kasama ka. Kayang tumagal ng 0 segundo. Pati na ang aking high-tech. 15 segundo. Sapat na ang 15 segundo. Hindi ko kailangan siyang talunin. Kailangan ko lang makipag-usap sa kanya. Ano nang pinag-uusapan? Negosyo. Sobrang sarap. Pero sobrang maanghang. Sa tingin ko ang buhay ko ay may bagong kahulugan. Nanay. Nakakain ako sa ibang mundo. Pinakamainit na maanghang na snack, tagalinis. Tagalinis, tagalinis, pinakamainit na maanghang na snack. Dumating na si kuya. Anong ginagawa niyo dito? Nakatayo kami sa pila. Masarap ang maanghang na snack. Gusto mo bang subukan? Nandito kami para magsara ng tindahan. Hindi ito para sa pagbuo ng bansa. Kayo ay isang lehitimong kumpanya. Siyempre. Mayroon kaming lisensya sa negosyo. Lisensya sa operasyon sa iba't ibang dimensyon. Leak 0,900 at 1 na sertipikasyon. Akala mo ba kami ay sindikato? Mga seryosong negosyante kami. Kumuha ng crystal core ng tao. Iyan ang isay ng departamento ng mga asong manghuli. Sobrang taas ng pressure. Kami sa departamento ng mga tagapag-ani ay kumukuha lamang ng bayad sa pamamahala. Bayad sa pamamahala. Sa madaling salita, ito ay parang pondo ng proteksyon. Ngunit mas maganda ang tawag namin dito. Bakit ka nandito? Kumuha ng bayad sa pamamahala. Nakaapekto ang iyong supermarket. Sa aming bahagi ng merkado. Palitan ang maanghang na snack ng mga kristal. Isang pakete kapalit ng 3 piraso. Kailangan mong pumatay ng isang level na may kakayahan. Para makakuha ng 1 piraso. Ibig sabihin nyo, pinutol nyo ang supply chain namin. Kaya. Pinadala ako ng headquarters para makipag-ugnayan sa pakikipagtulungan. Pakikipagtulungan sa mga kriminal. Totoo ang sinasabi niya. Sinuri ko ang database ng cleaners.
Mayroon silang legal na pagkakakilanlan sa higit sa 100 mundo. Sa iba't ibang dimensyon, maging sa ilang mga dimensyon, mga malalaking nagbabayad ng buwis. Mas marami silang binabayarang buwis kaysa sa mga lokal na negosyo. Sabihin na natin, may personalidad ang tindahan mo. Pag-usapan na natin ang seryosong bagay. Paano tayo makikipagtulungan? Bawat buwan, nagbibigay ka sa amin ng tiyak na dami ng mga mapagkukunan para sa pagsasanay. Mga maanghang na snack, lighter, mineral water. Anumang bagay, kami ang bahala sa pamamahagi sa iba't ibang dimensyon. Paghahati ng kita, magkano? Sanki. Ikaw ang San. Isa kang S-class na superpower. Nakikipagnegosasyon sa F-class na mang-uha. Ikaw ay C-class. Pero nasa tindahan ko ka ngayon. Binawasan ang lakas mo ng 30% dahil sa toilet. Maniwala ka man o hindi, papayagan kong si Linyo ang magpalo sa iyo. Pwede anytime. Kwento. Ako ang 6, ikaw ang 4. Sang-ayon tayo. Pero may kondisyon ako. Ano yun? Tulungan mo akong pigilan ang utos ng paghuli mula sa headquarters. Ayokong araw-araw akong mag-alala at magdusa. Maaari kong pigilan ang utos ng pagpatay. Ngunit sa punerarya, mismo ang punerarya, ayaw niyang may nang-aagaw ng negosyo. Maaari kong tulungan kang pigilan ang mga tauhan niya. Ang utos ng pagpatay. Ngunit hindi ko kayang pigilan ang kanyang kuryosidad. Maaaring personal siyang dumaan upang tingnan. Sige, nandito na ako. Nandito na ako sa tindahan. Kailangan kong bumili ng ilang bagay bago umalis. Ang lakas ng loob mo. Hindi ito lakas ng loob. Wala akong magawa. May utang akong 5,000 piso. 3 buwan na akong hindi nakabayad ng renta. Kung mawala ang tindahan ko, talagang wala na akong anuman. May isa pang kondisyon. Meron pa. Tulungan mo akong magparehistro ng isang interdimensional na trademark. Anong trademark? Nandito na tayo, collab na bersyon ng janitor. Sobrang maanghang ng mga kinakain. Seryoso ka ba? Collaboration na bersyon. Dual brand effect. Mga channel nyo. Aking produkto. Panalo sa 2. Sobrang nakakainis. CJ, babalik ako para ipagawa ang kontrata sa legal department. Masaya ang ating pakikipagtulungan. Pero tandaan mo, tinutulungan lang kitang pigilan ang warrant of arrest. Kung dumating ang punerarya, hindi kita matutulungan. Huwag kang mag-alala. May inihanda ako. Anong inihanda? Nandito na ako. Hindi ka ba makahanap ng maayos na papel? Pangkalikasan. Tama nga, may isang bagay akong nais ipaalala sa iyo. Ang punerarya mismo, ayaw nang may ibang kumukuha ng negosyo. Maaari kitang tulungan na pigilin ang warrant of arrest, ngunit hindi ko kayang pigilin ang kanyang kuryosidad. Maaaring personal siyang dumaan para tingnan. Naiintindihan ko. Talaga bang gusto mong makipagnegosyo sa mga scavenger? Narinig mo na ba ang kasabihang ito? Kung hindi mo kayang talunin, sumali ka na lang. Ito ba ay pagsali? Ibinibigay mo ba sila sa kanila? Pareho lang naman. Ayan. Natuklasan ang hindi kilalang presensya. Antas. Hindi matukoy. Hindi tama ang host. Ganitong pakiramdam. Nagsanay ako ng 1,000 taon at 2 beses ko lang ito naranasan. Ang huli ay isang malaking demonyo sa panahon ng pagsubok. At ngayon, mas matindi. Narinig ko. Narito ang isang napaka-interesanteng maliit na tindahan. Host? Nandito na tayo. Labas ka at umupo. Ito na ang sinasabi nilang tindahan ng mga bagay-bagay. Sino ka? Maaari mo akong tawaging punerarya. Siyempre, pangalan lang yun ng iba. Mas gusto kong tawagin nila akong Lolo Fang. Hindi ko kilala kung sino ka. Mayroon kaming patakaran dito. Bawal magpanggap dito. Dumating ka na, eh. Kasama ang koleksyon ng kalinisan. Lahat nagsasabi ang sarap kumain. Maanghang na tsitsirya. Magandang ideya ito. Salamat. Mag-swipe ako, gusto ko ng isang kahon. Ikaw, pumunta ka dito para mamili. Sinabi ko na nagtataka ako. Isang E-level na may kakayahan. Nakipag-usap sa aking mga tauhan gamit ang maanghang na tsitsirya. At nagtagumpay pa. Ang ganitong tao, papatayin ko siya. O kaya iinuman ko siya ng kape. Gusto ko ng kape. Meron ba sa tindahan mo? Meron.
Pwede na ang instant. Ito lang. Seryoso ka? Nandito na tayo, uminom na lang tayo. Nakakatuwa. Ito ang pinaka hindi masarap na inumin na nainom ko sa loob ng 300 taon. Pinaka hindi masarap na inumin. Pinaka hindi masarap na inumin. Kung ganon, huwag ka nang uminom. Isa pang baso. Alam mo ba? Nagtayo ako ng Qingdao. 300 taon na. Sa loob ng 300 taon, ikaw ang unang tao na nakipag-usap sa akin tungkol sa co-branding. Lahat sila ay dumating na, ang co-branding ni Peng Fu, kaya't ibig sabihin ay dati kang kasosyo. Hindi talaga sila masyadong malikhain. 83%. 83% hindi sila matapang. Ako rin hindi matapang. Pero may utang akong 50,000 sa labas. 3 buwan na akong hindi nakabayad ng renta. Mas natatakot ako sa landlord kaysa sayo. Ha ha ha. Nakakatuwa, sobrang nakakatuwa. Ha 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 ha. Hindi ko gagalawin ang tindahan mo. Ano ang kondisyon? Bawat buwan, mag-iwan ka sa akin ng 1 kahon. Na may kasamang spicy na snacks. Gustong-gusto ng mga empleyado ko ito. Lalo na ng departamento ng mga aso. Sa tingin nila mas nakakabawas ng stress kaysa sa pagpatay. Sumusuporta ka ba sa door-to-door delivery? Ikaw ang pinaka hindi natatakot mamatay na tao na nakita ko. Hindi ako natatakot mamatay. Kasi kapag namatay ako, walang magdi-deliver. CJ, 10 kahon bawat buwan. I'll deliver sa headquarters ng scavenger. Ihahatid ko si Brother Zoo sa iyo. Sige, wag nang samahan. Tara, simulan na. Ease are the way. May iba ka bang kailangan? Alam ko ang tungkol sa tatay mo. Anong ibig mong sabihin? Pag-usapan na lang natin sa susunod. Mamahalin ko muna ang bayad sa kape. Akala ko mamamatay na ako. Host, ayos ka lang ba? Ayos lang. Sabi niya tungkol sa tatay mo. Alam mo ba ang ibig sabihin niyan? Hindi. Ngunit ang jade pendant na iniwan sa akin ng tatay ko ay naging ikaw. Tiyak na may nangyayari dito. Tutulungan kitang linawin ito. Salamat. Naka-record na ang data. Hindi ito mas mababa sa level. Ang antas ng enerhiya niya. Hindi ma-evaluate ng instrumento. Nag-aral ako ng libu-libong taon. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang ganitong antas ng pagkatao. Sandali lang. Bago umalis si Lao Fang, nag-iwan siya ng isang bagay sa supermarket. Ano iyon? Ito ang level na kristal na nukleo. Sa buong mundo ng mga kakayahan sa lungsod, maaaring walang makitang pangalawang isa. Ito ay hindi lamang isang kristal na nukleo. Mayroon din itong nakatago na kakayahan. Pag-anchor ng dimensyon, maaaring magtatag ng permanenteng koordinado. Sa anumang dimensyon, magsalita ng tao. Ibig sabihin, makakabalik tayo anumang oras. Sa mga iba't ibang mundo sa pamamagitan ng nakatakdang pinto. Maaari mo itong gamitin para magbukas ng sangay sa ibang dimensyon. Walang pagmamadali sa mga sangay. Ayusin muna ang mga bagay sa bahay. Pinakamahirap inumin sa loob ng 300 taon. Para sa ano? Sa tingin ko okay lang naman. Totoong hindi masarap, pero binanggit niya tungkol sa tatay ko. Sige na. Kailangan talaga magbukas ng branch. Pero ang unang tanong, saan ito bubuksan? Pumili tayo ng ating dimensyon. Gumawa ako ng treehouse para sa branch office. May balcony pa sa 2 palapag. Treehouse, fireproof ba ito? Pupunta ako ngayon para magputol ng puno at gumawa ng fire extinguisher. Huwag kang magmadali. King Fengzi. Ikaw, mundo ng mga immortal. Sagana ang espiritu. Angkop para sa pagsasanay. Humiling na ako sa sekta. Ng isang lupa. Sa paanan ng Qingyun Mountain. Napakaganda ng Feng Shui. Ano ang upa? Sabi ng Panginoon, 1 taon 100 pakete ng spicy strips. Ang gasto sa 100 pakete ng spicy strips ay 20 yuan. Benta sa mundo ng pagtataas ng antas ay hindi bababa sa 10 beses. Pwede na tanggapin. Sa mundo ng apokalipsis, walang renta. Maganda ito. Pero sa pinto ng tindahan, araw-araw may 3 grupo ng mga mutasyon na hayop na nag-ikot. Nang hindi ko sinabi. Baka magpaligsahan. Nang hindi ko sinabi. Mundo ng mga demonyo, prutas ng espiritu. Ano ang pinagtatalunan ninyo, prutas ng espiritu? Prutas ng espiritu. 3 pagpipilian para sa lokasyon ng sangay. Kung gusto ng sangay, magbukas ng ilang mga sangay. Sapat na ang enerhiya ng gintong kristal para magbukas ng 3. Hindi mo sinabing maaga. Hindi ka naman nagtatanong. Ganito ang trato mo sa boss. Kaya magbubukas tayo ng 3 sangay ng sabay.
Pero kulang na kulang tayo sa tao. Sino ang pupunta? Kuya Su, gusto kong pumunta sa original na dimension. Ikaw, ngayon ay isa na akong tao na nag-aaral. Kahit na i-level lang. Pero, walang toilet barrier sa original na dimension. Ano ang gagawin mo kung may panganib? Binigyan ako ni Chen mo ng emergency transmitter. Pindutin mo lang para makabalik. Gawa ko ito. Emergency teleportation sa ibang dimension. 1 segundo para makabalik sa bayan. Suje, hayaan mo na akong pumunta. Gusto kong patunayan ang sarili ko. Hindi lang ako basta nag-i-issue ng numero. Mag-ingat ka sa kaligtasan. Ngunit ang baterya ay magagamit lamang ng 3 beses. At kailangan itong i-charge sa pangunahing tindahan. Gamitin ng maingat. Sangay ng mundo ng pagkukulang, maaari kong pangasiwaan ito. Binago ni Chen mo ang bersyon ng crossover. Hawakan para makipag-usap, bitawan para makinig. Halo. Halo, halo. Narinig ko na. Nasa original na dimension ako. Nabulol ang signal. Babalik ako para ayusin ito. Paano ang dulo ng mundo? Ayaw kong maging manager. Pero maaari akong maging gabay. Maghintay muna sa dulo ng mundo. Buksan natin kapag handa na. Sa mundo ng mga demonyo, maaari akong tumulong. Babantayan ang galaw ng dulo ng mundo. Salamat, salamat. Huwag na kayong magpasalamat, mag-iwan na lang kayo ng maanghang na snack sa akin. Yung mga fox sa mundo ng mga engkanto. Noong huli ay tinikman nila. Ngayon araw-araw na nilang nilalapitan ako. Gamitin mo na panggasto sa channel. Ayos na ito. May karanasan sa pagbebenta ay dagdag na puntos. Kuya Su, seryoso ba ang prioridad ng mga tagalinis? Seryoso. May karanasan sila sa trabaho sa iba't ibang dimensyon. Mabilis silang matuto. Paano kung magdulot sila ng gulo? Ang mga nagdudulot ng gulo ay bibigyan ng numero. Para sa mga nag-a-apply. Interview. Yung unang prioridad ba ang mga tagalinis? Ikaw yun ah. Alam ko, dati akong pumunta para magsara ng tindahan. Pero, ang interview ay bukas ng 1:00 ng umaga. Dalhin ang iyong resume. CJ. Salamat boss. Salamat boss. Talagang gusto mong kumuha ng tagalinis. Hindi ka pa nagtatrabaho, hindi mo alam. Kahit saan ka magtrabaho, trabaho pa rin. Ako talaga ay nandito para mangolekta ng bayad sa pamamahala. Hindi ako nag-a-apply. May dagdag na puntos ang may karanasan sa pagbebenta. Dagdag na puntos. Kayo ang mga aso ng tagapaglinis. Hindi kayo dito para magtrabaho. Si Brother Zhu ay nagbigay ng 12,000. Kasama ang pagkain at tirahan. May 5 siguro at 1 pondo. 5 siguro at 1 pondo sa ibang dimensyon. Mataas ang halaga ng insurance sa aksidente sa trabaho. Siyempre, ang inyong kapaligiran sa trabaho ay medyo nakaka-stimulate. Babalik ako at pag-iisipan ito. Sabihin mo ang iyong mga kalakasan. Kaya kong magpatuloy sa pagsubok ng target na walang tulog sa loob ng 72 oras. Ang kailangan namin ay isang manager ng tindahan. Hindi ito aso ng pulis. Host, sobrang ba siya mahigpit? Mahigpit. Natatakot lang ako na mapagod siya sa trabaho. 72 oras na hindi natutulog. Kahit ang insurance sa trabaho kulang pa. Hindi ka ba na-treat ng maanghang? Bumalik na naman ako. Ang spicy strips ang sarap. Gusto ko kumain araw-araw. Ang pangunahing lakas mo ay kaya mong kumain ng maanghang. Kaya kong kainin ang devil's pepper. Kaya kong uminom ng hot pot broth. Kaya kong ubusin ang chili sauce ng scavenger food court. Kapag umiinom ng inumin. Kumagat ka dito. Nan. Medyo maanghang. Nakapasa na sa 1 buwang probation. Host, parang masyado kang pabaya. Hindi pabaya. Yung kayang kumain ng maanghang. Sa orihinal na dimensyon, makakaligtas. Ang pangunahing pagkain doon ay maanghang na chichirya. Ano ang ginagawa mo dati? Tagalinis. Kagawaran ng pananalapi. Marunong magbilang. Tumulong ako sa kapatid kong gumawa ng peking libro ng mga account.
Sinasabi ko, tumulong kay kuya na gumawa ng tunay na aklat. Napakatotoo. Kayang-kaya ang anumang pagsusuri. Pati ang mga day-level na malalaking tao ay hindi makakahanap ng problema. Naipasa na. Bukas ay pasok. Ibibigay ko sa iyo. Para lang sa bayad sa recruitment agency. Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Nilalabag mo ang hangganan ng mga scavenger. Hindi. Tinutulungan ko kayong solusyonan ang problema sa trabaho. Mataas ang EVI ng hunting dog department. Normal lang ang magpalit ng trabaho. Kasi ito ay market economy. Nagtatanggap pa kayo ng mga tao. Ikaw, hindi. May isang kaibigan ako. Yung kaibigan mo. Ikaw ba yun? Talaga bang gusto mong kumuha ng mga tagalinis? Paano kung mga undercover sila? Undercover lang yun. Basta't nagtatrabaho sila. Ako ang magbabayad ng sweldo. At saka, sa tingin mo, isang buwan na sweldo na 12,000. Kasama na ang pagkain at tirahan. Magpapakahirap sila. Para sa isang boss na 8,000 lang ang sweldo. Ikaw ba ay undercover? Boss. May isang tao sa pintuan ng supermarket. Nangangalabit. Pwede bang magtanong? Dito ba tayo pumunta? Grocery store ba ito? Sino ka? Ako po ay dumating upang mag-aral. Narinig ko na dito ay may napakahusay na may-ari. Gusto kong matutunan sa iyo kung paano magnegosyo. Ikaw ay mula sa mundo ng mga immortal. Ako ay disipulo ng King Yunmen. Ako si Zhang Xiaofan. Yung ₱1 sa iyong mangkok ay pamasahe. Ito na lang ang lahat ng yaman ko. Ay, bumalik ka bukas. Tapos na ang trabaho ngayon. Guro. Huwag tawaging guro. Tawagin ang boss. Nauna nang nilinis ni boss ng 3 beses. May iba pa bang gagawin ngayon? Maanghang. Maanghang na tsaa. Anong oras ka dumating? Mga 4:30, natatakot akong mahuli. Sige, tulungan mo na muna magbuhat ng mga kalakal. Chili sticks. Kahit si Huzi, kahit magbuhat ng isang kahon, humihinga ng mahirap. Mga disipulo sa labas ng Kingyun Gate, ganito ang kanilang lakas. Hindi ito pangkaraniwang bata. 3 taon na siyang pumasok sa pinto. Hindi masyadong tumataas ang kanyang cultivation. Pero araw-araw siyang umiikot ng 10 ulit sa paligid ng Kingyun Mountain. Sinasabing nag-ehersisyo. Nagsasanay siya sa mundo ng mga Diyos. Sinasabi ng mga nakatatanda na siya inaligaw ng landas. Naliligaw ng landas. Sa tingin ko'y isang kayamanan. May-ari, nakabuo ako ng isang bagong bagay. Ano iyon? Interdimensional na delivery API. Mga tao mula sa orihinal na dimension. Maaaring mag-order dito. Tumatanggap kami ng order sa pangunahing tindahan. At pagkatapos ay ipapadala ito. Seryoso ka? Sobrang seryoso. Ito ang hinaharap ng interdimensional na negosyo. Ano ang gasto sa pagpapadala? Kailangan ng isang A-grade na kristal na nucleus sa bawat transaksyon. Isang pakete ng spicy strips ay katumbas ng 3 kristal na nucleus. Ang gasto sa pagpapadala ay isang kristal na nucleus lang. At ang kita? Maliit na kita, maraming benta. Pwede na rin. Mga taong primitive. Hindi pa alam kung ano ang delivery fee. Dagdag na 20% na bayad sa pagpapadala. Gamitin ang Jinghe na pagbabayad. Talagang likas na kapitalista ka. May utang akong 50,000 sa labas. Paano ako makabayad kung walang kapital? Boss, nakabenta ako ng 20 pakete. At nakatulong din akong ayusin ang bubong ni Baru. Gusto ko ang taong ito. Hindi ba siya nandyan na? Gusto kong gawing punong tindero siya sa mundo ng mga nag-aaral ng immortalidad. Tindero ng sangay. Isa siyang panlabas na disipulo. Doble ang maanghang na piraso. Pupunta ako sa punong guro. Mga nakaligtas mula sa kanlungan bilang 15. Humihingi ng tulong. Ulit. Lahat ng survivor sa shelter number 13. Humihingi ng tulong.
Hindi mo ba sinabi na lahat ng tao sa shelter number 13 ay namatay na? Nakita ko mismo. Pumutok si Chloe at pumasok. Lahat ng tao ay. Pumunta tayo tingnan. Ang host sa apokaliptikong dimension. Ngayon ay may bakas ng mga tagalinis. Sobrang delikado. May buhay, hindi ko pwedeng magpanggap na hindi naririnig. Sasamahan kita. Sasamahan din ako. Ang mutasyon na hayop sa apokaliptikong dimension. Hindi pa ako nakakatira. Isuot ang aking bagong kagamitan. Anong kagamitan? Ito. Seryoso ka talaga, ha? Reflective vest. Hindi maganda ang ilaw sa apokaliptikong mundo. Suotin mo ito para hindi ka madapuan ng kasamahan. Hindi ko maitatago kahit suot ko pa ang siyam na buntot na ito. Mas maganda pa kaya yun. Bumangon na naman ang astig pa. Parang ang dating namin ay delivery boy. Delivery boy na talaga kami. Kasama na ang pagtulong sa tao. Hoy, pwede bang huwag kang sobrang totoo? Ilang beses na? Isa. Isang-isa lamang. Hindi ito marami. Ngunit isang tao lamang. Ang iba ay hindi tao. Mga mutant na hayop. Hindi bababa sa 20. Nakatagilid sa isang pasukan ng underground na kanlungan. Yung survivor ay nasa silungan. Pero may mga halimaw na humaharang sa pintuan, hindi siya makalabas. Maaari mo ba silang ilihis? Ililihis ko, kaya kong labanan ang 20 na isa. Ako ay siyam na buntot na fox. Hindi ako siyam na buntot na mandirigma. Kahit na 1,000 taong aswang, natatakot sa sabayang atake. At saka, ngayon, naapektuhan ako ng iyong toilet barrier. Ng 30%. Yung barrier na yan sa apocalyptic dimension. Walang epekto. Gumagana lang ito sa harap ng supermarket. Anong sinabi mo? Saklaw ng toilet barrier. Sa pintuan lang ng supermarket. Paglabas mo ng supermarket, wala nang silbi. Anong gagawin mo? 20 lang ba? Ganun pa rin ba siya kakapal? Kapag binabaan siya ng barrier, makakakyat lang siya. Ngayon, nakarecover na siya. Parang nakulong siya ng 3 araw. Nakalabas na ang nakakulong na pusa. Ay naku, tapos na ang mutant na hayop. Nakaligtas na namin ang 21. Isa pa nga ay buntis, kaya 22 na. Paano mo nalaman? Binilang ko. Kuya Linwei. Xiao King. Buhay ka pa pala. Kumain ka. Ano ito? Masarap ito. Kumain ka at hindi ka naiiyak. Cleansing wine. Dalhin mo siya pabalik. Ang tatak na ito ay sa tatay ko. Pumunta ang tatay mo sa dulo ng mundo. Ano ang relasyon niya sa tatay ko? Ang pangalan mo ay Xiao King, di ba? Kilalang kilala mo ba ang tanda na ito? Ito ang simbolo ni Ginoong Su. Ginoong Su. Madalas pumunta si Ginoong Su sa kanlungan. Dala niya ang masasarap na pagkain para sa amin. Kwento pa sa amin. Sabi niya, ang simbolo na ito ay kanya. Basta't makita ang ganitong simbolo. Ang mga bagay na may simbolo ay ligtas. Kailan siya huling dumating? Noong napakatagal na nakaraan. Sabi niya, pupunta siya. Sa isang napakalayong lugar. Hintayin natin siya. Pero hindi pa rin siya bumabalik. Host? Walang problema. Alagaan mo siya ng mabuti. Anong nangyari kay Suje? Sa tatay niya.
Mas komplikado pa kaysa sa iniisip natin. Tiningnan ko. Yung marka. Nasa database ng scavenger ito. May tala. Ang may-ari ng marka ay isa sa mga nagtatag ng scavenger. Anong sinasabi mo? Sinasabi ko, tatay mo. Isa sa mga nagtatag ng cleaner. Codename na tindahan ng kalakal. Nagbubukas ang tatay ko ng supermarket. Di naman masyadong kakaiba na tawagin itong tindahan ng kalakal, di ba? Kaya, ng mga cleaner. Isa sa mga nagtatag, si Lolo Fang. Kilala niya ang tatay ko. Nagtayo ng isang tindahan ng mga grocery. Ginawang espiritual na jade ang jade pendant na iniwan sa akin ni tatay. Niyang tatay. Hindi pumanaw si tatay. Naghihintay siya sa isang lugar na hanapin ko siya. CJ, kaya kailangan ko pang magbukas ng isa pang branch. Di ka ba nalulungkot, Kuya Su? Magiging sulit ba ang pagiging malungkot? Iniwan ng tatay ko ang tindahan sa akin. Hindi para iiyak ako, kundi para mapalaki ko ito. Sabi ni Lolo Su. Kung may magdadala ng kanyang simbolo para hanapin ako, ipasa ko ito sa kanya. Pangunahin ang isa pang sistema. Iniwan ng tatay mo hindi lang isa. Ano pa ang sinabi niya? Kung dumating ang anak ko, sabihin mo sa kanya, naghihintay si tatay sa ikapitong dimensyon. Walang tala sa ikapitong dimensyon. Wala ito sa aming database. Maaaring ito ay isang nakatagong dimensyon. Kailangan ng partikular na kondisyon para makapasok. Anong kondisyon? Para ma-activate ito, kailangan ng malaking enerhiya. Kailangan ng hindi bababa sa isa 0th class na kristal na nucleus. Isa 0th class na kristal na nucleus. Tama ba? Simula ngayon. Nandito na sa tindahan ng mga kalakal. Formal na simulan ang pandaigdigang planong koneksyon ng lahat ng mundo. Layunin ay kumita ng isa 0th class na kristal. Pumunta sa ikapito na dimensyon. Ibalik ang tatay ko. Suko, hindi ba patay na ang tatay mo? Dahil naghihintay siya sa akin. 3 taon na siyang naghihintay sa akin. Ako ang magbubukas ng daan sa mundo ng mga demonyo. Ako ang mag-aasikaso sa sangay ng mundo ng mga immortal. Dumating ako sa mundo ng katapusan. Iwanan mo sa akin ang teknikal na suporta. Ako ang magbibigay ng numero. Boss, ano ang dapat kong gawin? Ikaw ang bahala sa pag-aaral. Matutunan mong pamahalaan ang isang sangay. Ay ang boss, talaga bang sigurado ka na? Isa 0 piraso ng A-level na kristal. Maaaring tumagal ng ilang taon. Naghintay ang tatay ko ng 3 taon. Kaya kong maghintay. Alam na ng anak mo, buhay ka pa. Hindi mo balak sabihin sa kanya. Ano ang lugar ng ikapito na dimensyon? Hindi na kailangan. Makikita niya ang sagot sa sarili niya. Mas masarap pa rin ang instant. May isa 0% diskwento ang mga tagalinis. Naghihintay si Dad. Nandito na ako para kunin ka. Huwag kang kabahan, huwag kang kabahan. A-level lang ako. Dapat hindi nila ako tatamaan. Ay naku. Huwag kang matakot, ikaw ang manager, ikaw ang Diyos. A-level ako. Hindi tinitingnan ng Diyos ang level. Hindi ka ba hinahanap ng spicy strips? Walang sukli. Saan ang spicy strips? Pakilapit, Panginoon, tikman ninyo. Sa susunod, papalitan namin ito sa kantina ng sekta. May 108 putahe sa kantina ng sekta. Pero hindi kasing sarap nito ang kahit isang putahe. Nakakapagpataas ba ito ng antas ng cultivation? Makakapagbigay ng saya? 10 pakete. Ibalik ang pera. Walang kailangan ibalik. Walang halaga ang saya. Nababalisa ka ba? Hindi ako nababalisa, nagkakalkula lang ako kung magkano ang kinita ko ngayon. Kanina, nagbibilang ka ng daliri ng 5 minuto. 50,000 utang sa ibang bansa.
Kulang pa ng 49,000. Ito ay galing sa mundo ng mga demonyo. Narinig kong pwedeng ipalit ang maanghang na tsitsirya. Magbuo ng grupo para bumili sa orihinal na dimensyon. Paano sila pupunta? Wala namang tindahan ng mga demonyo. Nagbukas si King Fengzi ng isang channel para sa grupo ng pagbili. Maliit na kita, malaking benta. Bago ka magbukas ng channel, maaari mo bang sabihin sa akin? Sasabihin mo, papayag ba ako? Hindi, ayon na nga. 3 sangay. Ang mundo ng mga demonyo ay kalahating bahagi. Kumita ng kabuuan. Nakakompute na. Sa ganitong bilis, 0 piraso ng A-level na espiritu ay aabuti ng 30 taon. Kailangan nating mag-isip ng paraan para mapabilis. Nagawa na ng legal department ang kontrata para sa co-branded na spicy strips. Bukod dito, gusto ng kaibigan kong mag-apply. May kaibigan ka pa, yung tao mula sa Departamento ng Teknolohiya. Yung naglilinis, dumating para mag-apply sa amin. Ekonomiya ng merkado. Sige, ipapasa niya bukas. Yung kaibigan niya, hindi ba siya mismo? Nakita mo na bang mag-apply sa sarili mo? Ako mismo. Totoo namang kaya niyang gawin yon. Yung kaibigan mo ba ay ikaw mismo? Hindi siya, siya yung kapatid ko. Codename, Assistant No. 2, pwede niyo siyang tawaging second assistant. Tawagin mo siyang assistant bro. Siya naman ay tawaging second assistant. Hindi ba't ang boss niyo ay tinatawag na funeral home? Boss, hindi mo na siya nakilala. Tawag niya ay Lao Fang. Kumusta, Boss Su? Matagal na kitang gustong makilala. Sabi ng kuya ko, ikaw ang pinakamahusay sa spicy strips. Mas masigasig ang nakababatang kapatid mo kaysa sayo. Kasama niya si nanay. Sa Departamento ng Teknolohiya, sa Departamento ng Paglilinis, nagtatrabaho ako sa maintenance ng sistema ng komunikasyon sa iba't ibang dimensyon ng 5 taon. Bakit mo gustong magpalit ng trabaho? Sabi ng kuya ko, may 5 insurances at isang housing fund dito. Sinasabi ko lang na gusto kong subukan ang sarili ko. Anong ubo iyan? Hindi maganda ang pakiramdam ng lalamunan ko. Kung ang pagkaantala ng signal sa pagitan ng mga dimensyon ay lumampas sa 3 segundo, paano ito susuriin? Una, tingnan kung sapat ang enerhiya ng crystal core. Pagkatapos, tingnan kung matatag ang node ng dimensyon. Sa huli, subukan mong i-restart ito. Nakapasok ka na. Bukas ay pasok na. Sandali, hindi pa ako na-interview. Huwag na kayong magpakita. Ako ang bahala sa Departamento ng Teknolohiya. Kailan ba naitatag ang Departamento ng Teknolohiya? 3 segundo na ang nakalipas. Ang hati-hati ay ayon sa napag-usapan, 46 na po. Kayo ang bahala sa produksyon. Kami ang bahala sa distribusyon. Sa channel ng cleaner sa 17 na mundo. 17 na dimensyon. Ayan. Kailangan kong palawakin ang produksyon. Bumalik si Huzi. Papasukin siya sa mga dimensyon ng pag-aalaga para kumuha ng materyales. Si Huzi ay isang Diyos sa orihinal na dimensyon. Kailangan ding magtrabaho ng Diyos. Hindi nag-aalaga ng mga tamad na Diyos ang ekonomiyang pamilihan. Sugo, kasalukuyan akong tumatanggap ng pagsamba. Bagong misyon. Pumunta sa mundo ng mga Diyos para bumili ng espiritual na bigas. Bagong sangkap para sa maanghang na tsitsirya. Hawakan mo ito. Sugo, hindi ako marunong mag-ensayo ng mga Diyos. Hindi mo kailangan mag-ensayo, basta marunong kang makipag-deal. Makipag-deal. Hindi sila sanay sa mundo ng pagtataas ng antas. Kapag pumunta ka dito, para kang bumaba sa mas mataas na antas. Hayaan mo na ako. Nagtitinda ako sa palengke ng 20 taon na ng presyo. Tama, wag mong papaiyakin ang tao. Hindi pwedeng, marunong ako mag-bargain. Pakiusap. Yung nakasuot ng cultural shirt, sa inyo ba ang tindahan? Anong nangyari? Nasa paanan ng King Yun Mountain siya. Nakikipagtawaran siya sa ating negosyanteng espiritu ng bigas. Nakatagal siya ng kalahating oras. Napaiyak niya ang tao. Nanalo ba siya o natalo? Nanalo siya. Pero sabi ng negosyanteng espiritu ng bigas, hindi na ako makikipagnegosyo kay Laidu. Pinatalsik ni Huzi ang mga supplier. Ipapakiusap ko kay Zhang Xiaofan na humingi ng tawad. Pasensya na talaga, si Qifei. Yung katrabaho ko, maaaring mapalitan ng Extreme Spirit Stone. Nagtanim ako ng Spirit Rice sa loob ng 300 taon. King Yun Spirit Rice. Nagtanim ako ng Spirit Rice sa loob ng 300 taon. Walang sinuman ang nakapag-ani ng Spirit Rice. As convert ang aking espiritual na bigas mula 100 kristal na nukleo. Gawing 10 kristal na nukleo. At hayaan akong bumili ng 10, makakuha ng 1. Kung hindi, subukan mo ito. Malinis na daan, huwag kang magsawa, o kaya subukan mo ito. Kung hindi, subukan mo ito. Espiritual na bigas ng King Yun, maaaring ipagpalit sa mga dekalidad na espiritual na bato. Espiritual na bigas ng King Yun. Meron pa ba?
Qin Yunling Mi. Yunling Mi. Mas mabuti ka kaysa sa kanina. Mas totoo ka kaysa sa nakasuot ng t-shirt. Yun ang katrabaho ko. Ano nang sinabi ng kumpanya nyo? Sinabi ng boss namin. Sa susunod, ako na ang bahala sa pag-negotiate. Siya ang bahala sa iba. Ah, okay, ayos lang, ayos lang. Pwede ang pag-negotiate. Pero hindi pwedeng paalisin ang supplier. Kuya Su, hindi mo ba sinabi na ang pag-negotiate ay parang pag-giit sa mas mataas na antas? Ang ibig sabihin ng pag-giit sa mas mataas na antas ay, hayaan mong maramdaman ng kabilang panig na nag-aalala. Hindi para maramdaman nilang nalugi sila. Minsan. Ano iyon? Iyon ay panlilin lang. Kami ay mga lehitimong negosyante. Kapag kumukuha ka ng 20% na bayad sa pagpapadala, hindi iyon ang sinabi ni Wen. Ang bayad sa pagpapadala ay bayad sa serbisyo. Hindi ito pareho. O, noong nakaraan pinahintulutan mo si Chen mo na magtaas ng presyo. 30% na karagdagang bayad para sa interdimensional na paglipat. Iyon ay buwis. Iyon ay buwis ng Amerika. Iyon ay buwis. Ikaw ang humahawak sa pagbabayad ng buwis. Kasama ang sarili ko. Mga fox sa mundo ng mga demonyo. Hindi lang sila bumibili ng maanghang na dong. Nagsimula na rin silang maging mga resellers. Anong tunog ito? Ibinuhos nila ang maanghang na dong. Ibinenta nila ang maanghang na piraso. Sa mas malalayong lugar ng mundo ng mga demonyo, tumaas ang presyo ng 3 beses. Modelo ng ahente. Para sa kanila na gustong opisyal na sumali. Tungkol sa mga winter items, bawat sangay ay mayroong supply na 100 pakete ng maanghang na winter. Sila ang responsable sa logistics at benta sa mundo ng mga demonyo. Kita ay hati sa kita. 1 pakete ng XI ay 5 piso. 100 pakete ay 100 pakete ng maanghang. Gastos ay 20 piso. Ibebenta sa malalayong lugar ng Yaoji. Kahit papaano, magandang gawa ang produktong ito. Si Su Chen ay magpapayaman na. Bakit kailangang sumayaw? Sa pulong ng mundo ng mga espiritu, mahilig silang sumayaw. Hindi ako pupunta, magpapadala na lang ako sa aking kapalit. Lalong lumalala ka na. Ito ay tinatawag na pagkilala sa tao at pagtiwala. Host, nakabuo ako ng isang bagay. Ano ito? Pagbabayad gamit ang EEC code sa iba't ibang dimensyon. Hindi na kailangang gumamit ng mga hayop para makakuha ng maanghang na pagkain. Diretso na lang sa GPT code. Automatikong bababaan mula sa kanilang inventaryo. Maganda ito, may sistema ba ng inventaryo ang mga sinaunang tao? Sa tabi. Unahin munang itayo ang mga pangunahing infrastruktura, bago magsagawa ng buong integrasyon at inobasyon. Mahirap ang paggawa ng inobasyon. Pinapadala ni Lolo Fang ang mga ito para sa akin. Sinasabi niya na tinatanggap niya ang meeting ko. O kaya naman ay nagkakaroon siya ng meeting tungkol sa Spicy Winter. May pagkakaiba ba? Nandyan na. Spicy strips, nandyan na. Spicy strips. Sigurado ka bang si Wenli ito? Sigurado, gusto nila ufang ang posisyon ni Wen. Bakit sinabi niyang nandyan na? Sabay na rin sa banyo. Ninakaw ba niya ang slogan ko? Mas formal ito kaysa sa inaasahan ko. Akala mo ano ang mga tagalinis? Mga tao sa ilalim ng lipunan. Sila ay nasa iba't ibang dimensyon. Isa sila sa pinakamalaking kumpanya ng pagpapalit. Kaya't isa sa mga nagtatag ang tatay ko. Ibig sabihin ba'y anak ako ng mayaman? May utang ka na 50,000. Nang sinabi ko, dumating na. Masyadong maanghang. Maanghang na tsitsirya. Maanghang na tsitsirya, 10 kahon, walang kulang. Pareho pa rin ang lasa. May 2 bagay na gusto kong sabihin sa'yo. Nandito ka na, may 2 bagay akong gusto ipaalam sa'yo. Nandito na tayo. Nandito na tayo, ang mga co-branded na produkto ay naipamahagi na. Nandito na tayo, natapos na ang 17 na dimensyon. Nandito na tayo, maganda ang naging tugon. Ang turnover rate ng hunting dog department, bumaba ng 40%. Dahil kay Spicy Winter. Dahil sa iyong kumpletong benepisyo. Akala nila na naglalaro ng sa mga tagapaglinis. Hindi ka binibigyan ng DC. Ano ang pangalawang bagay mo? Pangalawang bagay, ang tatay mo. Ang tatay ko, noong bata pa siya, ay medyo gwapo. Hindi tama ang focus mo. Ano nga ba ang focus?
Ang mahalaga ay bago pa nawala ang tatay mo. Iniwan niya sa'yo ang kalahati ng shares ng cleaner. Ng kumpanya. Kalahating bahagi. Ngayon, ikaw na ang ikalawang pinakamalaking stockholder ng cleaner. Bawat proyekto ay makukuha mo. When? Ilang zero ito? May utang akong 50,000. Sinasabi mo na ako'y bilyonaryo. Hindi ka bilyonaryo. Ikaw ay bilyonaryo sa ibang dimensyon. Iba-iba ang mga uri ng pera. Pero malaki ang pagbabago ng palitan. Inirerekomenda ang paghawak ng lokal na ari-arian. Ladang ng maanghang. Kahoy ng maanghang. Inirerekomenda ang paghawak ng maanghang. Nasa isip ko. Ano ang iniisip mo ngayon? Kung mayaman ang tatay ko, bakit niya ako iniwanan ng ganito? Supermarket na malapit ng magsara. Maliban na lang kung mas mahalaga ang supermarket kaysa sa pera. Sabi ng tatay ko na. Yan ang kanyang pananda. Sa tabi nito, maliligaw siya sa buong mundo. Pangalan ng tatay ko. Bago ko lang narinig, nakita ko sa opisyal na dokumento. Host, tignan mo ito. Ang pagbabago ng enerhiya sa ikapitong dimensyon, at ang frequency ng gintong kristal na nukleo, ay ganap na magkatugma, kaya ang gintong kristal na nukleo ay susi. Hindi ganap na. Ang gintong kristal na nukleo ay isang angkla. Ang ikapito na dimensyon ang target. Kailangan mo ng 0 piraso ng A-level na crystal core para activate ang anchor, upang malock ang koordinato ng ikapito na dimensyon. Kumusta na ang bilang ko ngayon? 1. Yung ibinigay ni Lao Fang, na 1. Kulang pa ng 9. May nagbebenta sa auction house ng mundo ng mga demonyo. Low-level na crystal. Magkano? Hindi ito ibinebenta sa pera. Gusto nang nagbebenta na palitan ito ng transformation pill. Mga materyales para sa transformation pill. Nakaipon na ako ng lahat ng kailangan. Ngunit ang paglikha ng elixir ay nangangailangan ng oras. Hindi bababa sa 3 buwan. Masyadong mahaba ang 3 buwan. Mayroon bang paraan para mapabilis ito? Meron. Gamitin ang Thunder Liquid para pabilisin ang apoy. Maaari nitong paikliin ang oras sa 3 araw. Ngunit, kailangan ng 3 patak ng likido ng kidlat. Noong huling pagsubok, 3 patak lang ang nakuha. Lahat ay ininom mo. Boss, pwede ba akong sumubok ng pagsubok? 3 taon na akong natigil sa yugto ng paghasa ng ki. Panahon na rin siguro para mag-level up. Anong ginagawa mo? Unang beses na may magtatangkang dumaan sa tribulation sa ating tribo. Kailangan ko itong itala. Ipapasa ko ito sa mga susunod na henerasyon. Paano mo itatala? Nabutas na niya ang pinakamataas na antas ng key refining. 3 bakal na plato ang ginamit niya. Ni isang patak ng likido ng kidlat, hindi niya nagamit. Ang lightning rod ko, bersyon 2.0. Gumagamit ng pinakabagong teknolohiya. Ano ang gastos? Bawat piraso ng bakal ay nagkakahalaga ng 100 piraso ng kristal. Mas mahal pa kaysa sa likido ng kidlat. Yung S-class na kristal sa auction house ng mundo ng mga demonyo. Maganda ang kalidad nito. Dapat ay makakakuha tayo. Ngunit, hindi lang ang kondisyon ng nagbebenta ay ang Juan Singdan. Humihiling din siya na makipagkita sa iyo. Makipagkita sa akin. Sino? Ang pinuno ng lahi ng mga lobo sa mundo ng mga halimaw. Sabi niya, kilala niya ang tatay mo. Ganito ka rin noong bata ka pa. Tumanggi akong sagutin ang tanong na ito. 9,000 taon. Sobrang kamukha mo ang tatay mo. Salamat. Hindi kita pinupuri. Mas gwapo ang tatay mo kaysa sa iyo. Nasaan ang Juan Singdan?
Maganda ang kalidad. Huwag magmadali. May kondisyon ako. Anong kondisyon? Sabihin mo sa akin. Nasaan ang tatay mo ngayon? Hindi ko alam. Hinahanap ko rin siya. Talaga, ikaw ang anak niya. Hindi mo man lang alam magsinungaling. Hindi ako nagsinungaling. Alam ko. Kaya ka nagiging katulad niya. Noong bata pa si Suyan, pumunta siya sa mundo ng mga halimaw. Nakipagnegosyo siya sa lahi ng mga lobo. Isang kahon ng spicy strips ang ginamit niya, kapalit ng isang S-class na crystal core. Mas masarap ang spicy strips ng tatay mo kaysa sa iyo. Anong ibig mong sabihin? Pareho lang naman ang supplier. Iyan ang problema mo. Sabihin mo sa tatay mo, yung utang niyang tsaa sa akin, dapat na niyang bayaran. May utang siyang tsaa sa iyo. Huwag nang magtanong, ito ang tanging negosasyon, na hindi niya nanalo sa loob ng 9,000 taon. Ang kalaban ay tatay ko. Alaynan, tatay ko. Astig. 2 na. 8 pa ang kulang. Kung ganito ang bilis, mga 3 taon, sapat na. Hindi ba sabi mo 30 taon? Yun ang bilis ng orihinal na sangay. Ngayon, may daan na tayo ng mga tagalinis. May ahente sa mundo ng mga halimaw. May supply chain sa mundo ng mga nagkakalma. 3 taon ay sapat na. Hinintay ako ng tatay ko ng 3 taon. Kaya kong maghintay. Kaya kong maghintay. Kaya kong maghintay. Pumunta ako para makita ka. 3 taon na kitang tinitingnan. Hindi mo ba ako tatanungin kung bakit ako nawala ng 3 taon? Kung tatanungin kita, sasagot ka ba? Hindi, hindi. E di hindi na lang magtatanong. Mas kalmado ka kaysa sa akin. Ikaw ang nag-activate sa kanya. Siya mismo ang nag-activate. Mas matanda ka kaysa sa larawan mo. Mas maganda ka kaysa sa inaasahan ko. Ikaw rin. Nakaipon ako ng 300 taon na pondo. Bakit hindi mo? Sariling i-activate ang ika-7 dimensyon. Kasi kailangan ng 1-0. Isa lang ang meron ako. Kulang ka pa ng 8. Dagdagan mo ang 2 mo, kulang pa ng 7. Kaya bumalik ka para mag-ipon ng crystal cores kasama ko. Ay, hindi. Bumalik ako para makipaglaban sa'yo. 3 taon ka nang nagising sa iyong kapangyarihan. Pinakaw ng eye level. Tingnan ko kung anong nakuha mong pagsasanay. Gusto mo bang makipaglaban sa akin? Pagpapalitan ng kaalaman ng mga negosyante. Ano ba ang pinagpapalitan ng mga negosyante? Kung sino ang matalo, siya ang taya. CJ. Sikat na eksena ito. Hindi kaya mabugbog si Boss Huzi. Pustahan, hindi tatagal ng 3 minuto si Boss. Ako, 1 minuto lang ang taya ko. Ikaw rin ay may kontrol sa espiritu. Ang iyong kapangyarihan ay namana ko. Hindi iyon patas. Nag-aral ka ng 300 taon. Ako 3 taon pa lang. Kaya hindi kita pinapahirapan. Gumagamit lang ako ng A-level na lakas. Totoo iyon. Talagang natalo, ikaw ang taya. Naglalaro ka ba sa akin? Ito ay tinatawag na pagtuturo. Para malaman mo kung ano ang agwat. Pagtuturo, sige, turuan mo ako. Nagtuturo ako, tinuturuan kita kung paano matamaan ng hindi bumabawi. Ang kahinaan ng host ay nasa kaliwa. Alaynan. Tumulong ka sa kanya na mandaya. Ako ang kanyang gabay. Ito ang aking trabaho. Ha. Sige, hindi na ako magpapakaawa. Gamitin ang kagamitan. Hindi nagugutom ang negosyante. CJ. Ha. Itong laban na ito ay tabla. Ako ang magbabayad ng spicy strips. May pera ka ba para dyan? Ang tatay ko ay founder ng janitorial service. May pang-allowance pa naman ako. Sige, tulungan mo akong bayaran ang renta. Kumita ka para dyan. Sabi mo kanina, ikaw ang taya. Ang spicy strips, libre. Ang upa, ikaw ang magbayad. Negosyo ito. Iyan ang upuan ko. Akin ang tindahang ito.
Iniwan mo ito sa akin noong umalis ka. Hindi ko sinabing ibinigay ko na sa'yo. Ang sabi ko, bantayan mo lang para sa akin. Larong salita. Ha 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 ha. Pangunahing kasanayan ng negosyante. Sino ang pumayag na isulat mo ang tindahan ng ama at anak? Sabi mo kagabi, ang tindahang ito ay iyo. Ako ang anak mo. Kaya't ito ay tindahan ng ama at anak. Walang problema sa lohika. Natutunan mong masama. Sa iyo ako natuto. Zezi. Hindi sapat ang kaakit-akit ng packaging. Sa 17 na dimensyon, ang packaging ay mukha. Ang packaging mo ay parang isang produktong walang kalidad. Ang pagkakaayos ng mga istante ay hindi sumusunod sa daloy ng tao. Dapat unang makita ng mga customer ang mga bestsellers, bago ang mga regular na produkto, at sa huli ang mga area para sa mga bundle deals. Ang gulo ng pagkakaayos mo, parang nagtitinda sa kalye. Masama ang feng shui ng pwesto ng cashier. Tama sa pintuan, nagdudulot ng pagkalugi. Alam mo pa ang feng shui. Sa negosyo, kailangan mong may alam sa lahat. Alam mo ba kung paano ka nangutang? Ang utang ay pang-leverage. Gumagamit ako ng pera ng iba, para sa sarili kong negosyo. Kaya, kanino ka nangutang? Lao Fang. Magkano ang utang mo kay Lao Fang? Sapat para makabili ng 10 supermarket. Kaya si Lao Fang ay pumunta para kunin ang tindahan. Hindi dahil sa akin. Hindi ko pinutol ang supply chain nila. Dahil may utang ka sa kanya. Dalawang bagay ito. Ang supply chain ay negosyo. Ang utang ay isang personal na bagay. Dapat paghiwalayin ang trabaho at personal na usapan. Kailan mo babayaran? Kapag naipatayo mo na, ang branch sa ika-17 dimensyon. Bakit ika-17? Dahil ang espesyalidad ng ika-17 dimensyon ay espiritual na butil ng kape. Gusto nila ufang ng kape. Kaya ginamit mo ang aking trabaho para bayaran ang iyong utang. Ito ay tinatawag na pamana ng pamilya. Saan ka pupunta? Babalik sa ika-7 dimensyon. May mga bagay pa roon na hindi natatapos. Hindi ka ba mananatili para tulungan akong mag-ipon ng mga kristal? Kaya mo yan. At saka, mas magaling siya kaysa sa itinuro ko. Magkikita tayo sa ika-7 dimensyon pagkatapos ng 3 taon. Pagkatapos ng 3 taon, hindi ko pa naipon ang 10 piraso. Kaya 4 na taon, hihintayin kita. Kaya ilabas mo ang iyong ipon. Yung kristal na iyon ay naiwan. Isama mo na ako sa investment. Kapag nagbigay ng dibidendo, isama mo ako. Magkano? 3%. Nangangarap ka. Ha 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 ha. Nakakatuwa ang tatay mo. Kawili-wili. May utang siya kay Ginoong Fang na pinapabayaran mo sa akin. At nag-invest pa siya, gusto ng bahagi sa kita. Anong tawag dito, kawili-wili? Ito ay tinatawag na pamana ng pamilya. Matutunan mo ang kanyang paraan ng pagsasalita. Nahuli mo ako. Ito ang plano para sa pagpapalakas ng signal sa pagitan ng mga dimensyon. Kailangan pang i-optimize. Alaynan. Ang cute ng mga zombie dito, mama. 7 pa ang kulang. 3 taon na. Paano mo sasabihin? Tama na. Pangit pa rin ang lasa. Mas mapagbigay ang anak mo kaysa sayo. Noong huli akong pumunta, inanyayahan niya akong uminom ng 2 baso. Inanyayahan ka niya. Utang ko ang dapat bayaran. Paano natin ito bibilangin? Hintayin mong makarating siya sa ika-17 dimensyon. Gamitin ang mga espiritual na butil ng kape. Kahit sarili mong anak, pinagsasamantalahan mo. Ito ang tinatawag na pamana ng pamilya. Ha 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 ha. Sabi ng tatay ko, ano ang pinakamahalaga sa negosyo? Hindi ito tungkol sa kita. Hindi ito tungkol sa pagpapalawak. Ito ay tungkol sa pagdating dito. Huwag kang aalis na walang dalang kahit ano. Mag-scan para magbayad. Naintindihan mo ba ang mag-scan para magbayad? Walang cellphone si Kuya Su noong panahon ng mga sinaunang tao. Kaya turuan silang gumawa ng cellphone.
Kaya turuan silang gumawa ng cellphone. Nagawa ko na. Ito ang aking stone machine. Hindi mabasa ng barcode scanner ito. Hindi, kayang-kaya. Sinubukan ko, nabasa naman. Tingnan mo, kayang-kaya. Tingnan mo. Hindi ito ang hinahanap mo.